height ng isosceles trapezium. So ito yung trapezoid na may two equal sides. So in a way, sa loob niya meron siyang part na isosceles, parang isosceles triangle. So again, dahil nagtatrigo tayo, yan ang pagkuha ng kanyang height. Yan ang pagkuha ng kanyang height. Yung pagka-isosceles ha. Ayan yung mga ano niya. Ayan yung pagkuha ng height niya pagka-isosceles trapezoid o trapezium. And then ito naman yung non-parallel side ng trapezoid o trapezium. So yung height niya is nakabase sa Pythagorean theorem. Yung height niya is minus the square root of b over a. No? And kung makikita nyo rin dito, teka lang, ano ba? Hanapin natin ha. Dali. Sinulat natin yun. Ito yung importanteng part. Paano kapag nawawalan ka ng pag wala naman yung angle mo, hindi given. So, usually rito, para makuha mo yung arc sine tsaka arc cosine, kasi dapat less than 1. Dapat between negative 1 and 1. So, yung C niya, yung side C, should be greater than the height. Kasi H over C. Dapat kung ano yung height niya, less than yung sa side C para makuha natin yung arc sine at saka arc cosine. So yun yung importante. Pero ito yung pagkuha ng angle niya naman kapag walang non-isosceles trapezium. Height lang muna. Kasi yung area nito is parang nakabase sa Heron's formula, pero yung angle muna. Yung angle muna kasi trigo tayo. Saka na yung area kasi ano yun, naka-base din sa Heron's formula yun. So isusunod natin yun. So yun lang po.